tinrack naman natin ay iyaong mga insertion. At kahit hindi na pala speaker ay napakalaki pa rin ng insertions Matindi na yan. ni dating speaker Romualdez. At ito ang kinakataka ng iba. Bakit dalawa daw ang allocation para sa first district? Ala. Meron ang first district of Leyte, unang distrito ng Leyte kung Opo. saan yun ang kinakatawan ni dating speaker Romualdez. Meron pa sa Tacloban City Ala. Oh my na God. nasa first district Hawak din. din niya yun. Nasa Leyte first district din. Eto mabigat po mga kasama. Noong 2023, unang-unang GAA to sa ilalim ni Pangulong Marcos. Kasi yung 2022 na GAA, gawa na yun eh. Eto ang first district ng Leyte ay may 8.7 billion. Sus, Speaker Mario siya naman eh. 8.7 billion. Meron pa, bukod sa first district, meron pa ang Tacloban City na nasa loob na naman ng first district na sarili. Opo. Mabigat. 7.4 billion. Oh, di ba? Gats mabi. Eto pa, noong 2024 na GAA, speaker pa rin siya. Yes. Ang first district ng Leyte na kinakatawan niya ay may 8.7 billion na insertion. Bukod pa sa 8.7 billion na insertion ng first district of Leyte, hulaan mo kung magkano ang insertion ng Tacloban City. Makano? Drum roll please. Mabigat. 13 billion. Laki City lamang yun naman. City lamang. Oh. Eto yung kung kailan nagkabukingan. 2025. Opo. Ang insertion ng first district of Leyte ay 10.8 billion. Wow. Samantalang Sus, ang sa Leyte naman, Leyte City ay 8.2 billion. Grabe. Ngayong 2026, hindi pa naman batas, hindi pa nalalagdaan. Opo. Pero, di ba, sinabi nga ni Win Gatchalian, wala daw ibibito. Buti pa yung 2025, may binito. Oh. Wala daw ibibito. O, ibig sabihin, siya na naman ang pipirma. Siya na. Si Pangulong Marcos na naman ang pipirma na may insertions. Hindi na kasi siya speaker, meaning si Speaker Romualdez. Opo. Hindi na siya speaker. So, bumaba ng konti. Pero, billion pa rin. Okay. Ito ang insertion kahit hindi na speaker. Opo. Sa first district of Leyte, dalawa pa rin, mabigat. Ay 3.7 billion. At sa Tacloban City ay 2.2 billion. Ito ang total, How much? Umpisa 2023, umpisa nung naging speaker siya. Hanggang ngayon, ang insertions ni Speaker Romualdez para sa first district of Leyte ay 32 billion. 32. Ang Tacloban City naman, bali ano to double whammy to Opo. doblado Doble kita. ay 31.3 billion naman for Tacloban City, same district. Ay, grabe. Ang total na insertions ni Speaker umpisa 2023 lamang 23, 24, 25, 26, 4 years pala ang are Opo. ay almost 64 billion, 64 billion Oy. ang insertions ni Speaker. Gats mabi. Hindi na nawala yung mga insertions kasi bigat. Paano 64. yan, sir? At saka doble-doble, yun ang kinakataka ng iba. Bakit meron ng first district of Leyte, meron pang Tacloban City? Tuban kayo ng Ayun. Mahiya naman kayo. Grabe, no? Gats mabi. At hindi lang yan ang mga problema sa insertion. Ito naman ay aligasyon lamang. Hindi pa napapatunayan, pero may aligasyon din. Ganun na rin yun, sir. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng Bilyonaryo News Channel Ala. mula doon sa tinatawag na DPWH leaks. Opo. Pati si FL, si First Lady, doon sa 2025 pala Opo. na pinagkakaguluhan na ngayon ay nasa Supreme Court dahil may mga blanks daw. Yan. Meron ding 100 million. Ay, grabe.
Hindi na Si First Lady, Talaga? At eto ang proyektong ito ay nasa ilalim ng OP. Alam mo yung OP? Office of the President. Yan! At mayroong notation. May nota. Nota, ang sabi. Anong nota? Nagsasalita. May tono. Oh, yeah. Eto. Care of First Lady Lisa Araneta Marcos. Oh. With request letter from District Representative Faustino Inodi ng Isabela. Ala. Oh, Ano di rin ba? Oh, meron din siya. Ngayon, may pumuputok naman. Hindi pa rin napapatunayan. Pero, may sinasabi na, meron namang mga project under ES naman. Executive Secretary. Of course, mariin po itong tinatanggi ni ES. Yun ang guts, babi. Ayan. Oo. Kumbaga, representative siguro yun. Hindi natin alam. Pero merong Baka ganong lang. alegasyon at may mga dokumento na iyaon ang lumalabas. Ay, siya. Oo. Ay, bala kay Sa siya. gitna nitong mga revelasyon na to, eto hindi ko maintindihan kung ba't magulo na naman ang ating bansa. Para, alam mo, itong ating investigasyon sa infrastructure, Opo. parang mekos-mekos eh. Halo-halo. Oo. Halo-halo kasi hindi ko malaman, 'di ba? Tinatalakay natin, nag-resign si yung anak ni Joaquin. Oh. Yung si Fajardo. Nandun ba si Joaquin? Patay na yata si Joaquin Fajardo. Tatanong ko sana. Hindi po, biro lang ha. Hindi po anak ni Joaquin Fajardo ito. Kaapelido lang. Si Rosana Fajardo, na isang magaling na accountant, na nag-resign sa ICI. Kaya ang nangyari ay natira lamang ay isa. Dati, the tres mosquiteros sila. Yan. Ngayon, solo flight na lang si Chairman Andres Reyes. Hindi kaya malaglag ang pilukan nito sa gulat nung nang nakita niyang mag-isa na lang siya. Opo. Hindi ko malaman kung bakit ang Office of the Ombudsman na naman ay nakisawsaw naman sa issue. Hindi ba dapat above the fray sila? Bakit dapat. ang nagsasalita sa di umano'y tunay na dahilan daw ng pagbibitiw ni Rosana Fajardo ay ang tagapagsalita ng Ombudsman? Ano namang kinalaman niya rito? Oh. Ano nga ba? Sinasabi, hindi daw sila nagulat sapagkat natatakot daw. Sinabi daw sa kanila ang isa sa mga kinakatakutan ng mga miyembro ng ICI, yun ang Independent Commission on Infrastructure, ay hindi daw sila immune from suit. Baka daw sila ay i-demanda. Ayun. Oh. Kaya sabi nitong ombudsman, yung Office of the Ombudsman, yung tagapagsalita nila, ay hindi katakataka sapagkat nakakatakot talaga ito. Oh. Kengkoy bakit sila nagsasalita? Ayan. Iyon ang hindi ko malaman. Ang gulo na. Oo. Napakagulo na. Oo. Kasi nga, ewan ko kung bakit ginajustify nila o whatever, o kung ano, o natataranta na rin itong si Chairman Reyes na nagiging irrelevant yung Independent Commission on Infrastructure. Walang nagawa, in other words. Ipagpapano nga yung independence, umpisa pa lamang, compromise na, di ba? Di ba sinasabi natin, bakit ba papel ng papel si Vince Dizon dyan? Bakit ba nakikipagpulong yung ombudsman? Magulo Kaya nga po. O bakit ba walang transparency? Yun Di lang. ba? O paano ka bibilib kung lahat ng tinatawag, gumawa pa ng guidelines on live streaming, wala naman na live stream kundi isa. Oo, parang naglulukuhan lang. O wala na. Nakatago na lahat. At kaya sinabi na rin ni Chairman Reyes, we are nearing the end of our mandate. Tapos na yung aming misyon. Paano? Wala silang magawa Ang nangyari kasi sa kanila ay mission impossible. Oo. Ang unang blow talaga dyan na sumira sa kredibilidad niyan ay yung ginulo nila si Mayor Magalong kaya napilitang mag-resign. Tama. Bago sumunod na si Commissioner Singson, dating sekretary ng DPWH, ito sumunod na ito, wala nang natira.
Pero kung nagtuloy-tuloy lang si Senator Marcoleta, tapos na yan noong pa. Yung BRC, kaya nga ang ganda na ng takbo eh. Eh, syempre, pinagtatakpan nila, obvious na obvious naman ang lahat. At